Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung mga pinaka-latest na pahayag ni Ombudsman Samuel Martires. Yung huwag nyo kaming diktahan, sabi niya. Alam namin ang trabaho namin. Wala kaming nakikitang kamalian o kasalanan ni BP Sara, something like that. So, maganda at mayroon tayong ombudsman na ganito na nagsasabi kung ano ang katotohanan. Okay. So ito, reaction ni Pinoy Views and Opinion tungkol sa payag ni Ombudsman. Bigyan din natin ng reaksyon. Pakinggan natin siya. Tahan kahit presidente ka pa. Oh, yan talaga ang matapang na mensahe nito si Ombudsman Martires, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa DOJ na pinakialaman siya eh. Akala nila mga kababayan, mas alam pa nila ang trabaho ng ombudsman. Kaya naman nasabihang shut up nito si Martires, mga kababayan, etong mga tao ni Boying dahil inuudyogan siya eh na makialam na dito sa kaso ni Sara. Ang sabi nito si Martires, mga kababayan, wala akong nakikita nilabag ni Sara na kailangang imbestigahan ng ombudsman. Bakit niyo akong pagsasabihan na kahit presidente, hindi ako pwedeng utusan? Oh... Dahil ang insidente daw ito, mga kababayan, na may kinalaman kay Sara nung sinabi niyang ipapagurgur niya si Ngag-Ngag, si Lisa at si Tamba kapag mayroong mangyari sa kanya, ay hindi naman daw kaugnayan sa kanyang pagiging vice-presidente eh. It's personal. At sa tingin ni Martires, mga kababayan, hindi rin uusad yan. Dahil kung ang endpoint nila, mga kababayan, ay kakasuhan nila sa Sara para matanggal sa pwesto, ay hindi rin daw yan. Pwede dahil labag iyan sa saligang batas. Kaya hindi po nila magagamit iyan para sa impeachment ni Sara Duterte. Pwede nila itong kasuhan, pero hindi pwedeng mapatanggal bilang vice. Oh, panoorin niyo po. Bakit dinamay kami na dapat na kami mag-imbestiga at dapat kami magsimula ng investigasyon administratibo o kriminal, doon kami nag-react kasi parang pinapalabas sila, mga kababayan, na hindi ginagawa ng ombudsman ang kanilang trabaho. parang ang feeling namin, huwag mo kami turuan. Yan. Sa undersecretary, huwag mo kami turuan kung anong gagawin namin. O DOJ, Don't hindi. ever try to lecture to us what are our functions, our duties, our responsibilities. Doon naman kami nag-react. Hindi lang ako yun. Opo. That is the common sentiment of my deputies. Kasi nag-meeting kami tungkol dito eh. Ombudsman. Okay. Oo, hindi naman po pwede na, gawin nyo to. Ay, hindi na pwede magdikta sa amin. Walang pwede magdikta sa amin kahit Correct. presidente ng Pilipinas. Oh, kahit yung kahit presidente presidente. ng mga kababayan, hindi pwedeng Galing. diktahan ng ombudsman. Kuha niyo yan, DOJ, Buyinging, Rimulya. At ang daletse-letse lang naman talaga, mga kababayan, itong justice system natin. Dahil naglagay si Ngag-Ngag dyan ng isang politician sa DOJ. Ito si Boying focus ito sa pangangampanya, mga kababayan, sa pagiging politician. Although abogado siya, pero yung expertise niya sa politika. Kaya ngayon, nakahaluan ng politika. Itong ating judikatura, mga kababayan. Wala kaming obligasyon sa sino mang politiko o sino mang political party, kundi sa taong bayan lang. Wow, galing. Wala kaming obligasyon sa kahit kaninong politiko or political party, but sa taong bayan lang. Yan ang tama. Kaya saludo ako sa Office of the Ombudsman. Ginagawa nila talaga ang kanilang trabaho. The same manner doon sa Supreme Court. Mataas din ang tingin ko sa Supreme Court. So, maganda pa. Functioning ang ating justice system. So, salamat Ombudsman Martires sa pagtayo niyo sa what is right. Yan ang taong may prinsipyo. Hindi pwedeng diktahan kahit presidente. Correct. Ito pinagsiservisyo namin. So kung anong tama, yun ang gagawin namin. Kung ano sa pananaw namin ay tama, yun ang gagawin namin. Katulad yung pagpapataw ng mga preventive suspension sa mga government officials na nagkakaroon ng kaso sa amin, we follow the rules. Sinusunod lang ang rules. Yun yung mga sa amin na nagre-react kami. Ano ba ito? Talaga bang sinusunod natin ang rule of law? Yung ganun. So dito sa usapin ngayon ni Vice President, hindi kami pwedeng maghimasok muna. Gusto kasi nila, mga kababayan, na talagang lahat ng ahensya ng gobyerno ay gigipitin na si Sara Duterte.
Hindi nila mautusan ng ombudsman. Kawawa naman kayo nga. Wala pa kami nakikita. Tinitingnan namin, bawat hearing ay mayroon nakikinig sa amin kung ano itong nangyayari. Pinamomonitor mga kababayan na. ng pulis eh. Kasi di ba, ombudsman, may hearing. kami ombudsman for military officers and other law enforcement agencies, di ba? Apo, Justice. Oo. So, isa namin, may nagmumonitor sa hearing ng ng Congress, ng House. In the meantime, tatahimik lang kami. Hindi man kayo mahilig mag-media eh. Ah. Alam mo yan. Hindi kagaya ni Boy Rimulya mga kababayan. Hindi kami mahilig mag-media. Yan ang dapat. Tingnan nyo si VP Sara nung hindi pa siya kumalas sa administrasyon, tahimik lang. Nagsasalita lang sa media kung ambush interview, kaya lang hindi siya nagpapatawag ng press conference. Yung mga galaw niya, walang media coverage. Yan ang dapat. Yung isa dyan, lahat ng galaw may media. Alam nyo na kung sino yun. Bayan ang DOJ, talagang mayroong statement. Sa lahat ng bagay. Papansin. Alam mo po yan. Palagi akong tumatanggi sa inyo. Apo. At lalong-lalo na itong mga buhayang mga kongresista. Nagkataon lamang itong mga pagkakataon na itong mga panahon na ito na kailangan magsalita kami. Kailangan magsalita ako. Dahil dinamay na sila mga kababayan, sinabihan ng bata ni Boying na, pumilos naman kayo. Bilang head of office. Actually, sinasabi nga sa akin ng iba, ba't hindi ako Kahit presidente ka pa, kahit nag ka pa, hindi mo kami kayang utusan. person? Baka mamay maibang masabi na spokesperson, hindi katulad ng sasabihin ko. Dahil yung sasabihin ko, hindi naman nagagal. Yun, ang galing. Ayaw niya ng spokesperson. Baka magkamali yung spokesperson. Kaya siya na ngayon ang nagsasalita sa harapan ng media. Talagang nakakabilib itong si Ombudsman Martires. Sa utak ko, nagagaling din sa damdamin ko. Tama. Justice, doon po sa issue na binabanggit ninyo kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, ano yung sabi niya, bakit hindi pa kumikilos ang ombudsman? At di po ba... Matanda na siya mga kababayan, ilang taon na kaya ito? Sana nga hindi ka maunang magretiro. Patapusin mo muna si mamaya ka na magretiro pagkatapos si BBM dahil for sure mga kababayan kapag bababa na ito sa pwesto, ang mamimili ng kapalit ay si Ngagnag. Kung tama ako ay nagpaalala ka naman na may power ang ombudsman kahit na hindi kayo mag-initiate ng investigation, may power kayo na saluhin o ipagpatuloy yung ongoing investigation ng isang agency. Yes. Actually, Yes. bago ko nasabi yun, At tuwang-tuwa ang NBI mga kababayan na napalabas dila pa mga kababayan na sabi niya, di mas mabuti, nakaligtas na kami. Ganyan. ang sabi ko, kung sa pananaw ni Undersecretary, kami ay dapat pumasok, kami ay dapat mag-imbestiga, I advise him to just, shut up. Shut up. Dahil we'll take over the investigation of a case. Pero minsan na hindi namin ginawa yun. Pag sinalalaman namin na nag-iimbestiga ng NBI, ihintay na lang namin yung complaint na gagawin ng NBI at doon namin hihimayin yung kanilang complaint. Na marunong naman kami rumispeto sa ginagawa sa trabaho ng ibang tao, ng ibang ahensya ng gobyerno. So parang ang pakiusap ko lang sana, nabitawan ko lang yung salitang shut up. We love it. Gusto namin yon. Di ba after nun mga kababayan, para silang napalo na tuta. Sabi agad nila, doon na lang kami mag-usap sa privado. Hindi na namin ipapadaan sa media. Well, na in the first place mga kababayan, sila yung unang nagpuputak doon sa media. The Undersecretary Ito should pahiya. just focus on his work. Huwag niya kami tuturuan kung kailan kami mag-iimbestiga o kailan kami hindi mag-iimbestiga. Alam namin ang aming ginagawa. Alam Correct. namin ang aming At trabaho. Siguro binabanggit... nakita mo naman nakita na nagsaharap na tayo, di ba? Opo. Sa mga ginagawa namin sa ombudsman, ayaw ko Robert, doon lang kami nag-react. Yung sasabihan kami na may power to investigate. Pero we have that power to investigate. Totoo yan. Ang problema ngayon, nakatay up din kami doon sa desisyon ng Supreme Court sa Enrique Gonzalez. Okay. Doon sa Enrique Gonzalez, sinasabi doon na kung yung pag-iimbestiga mo sa criminal o administrativo would result in the dismissal on the impeachment of
President. Makinig kayo mga kababayan ha. Kung ang purpose nila ay para i-impeach si Sara, kinakasuhan nila ngayon, ay hindi yan maaari, sabi ni Ombudsman Martires. Bawal yun eh. Bawal. Bawal. Mhm. So, Dahil mayroon ng ruling ang Korte Suprema cannot dyan. file administrative or criminal case against the Vice President because it might result in her impeachment. Oh, Yun ang pinagbabawal eh. Bawal pala yun. Sa Henry Gonzalez na kaso. dahil, bawal makasuhan kasi mga kababayan talaga. Dahil impeachable officer eh. I-impeach nyo muna. Ang gusto kasi nila, Ang galing, ano? May desisyon na pala ng Korte Suprema na bawal yung imbestigahan mo ang isang impeachable official na si, example, VP Sara, na yung resulta ng investigation mo, magre-result sa kanyang impeachment, bawal yun. So, ang dapat lang is yung Kongreso at Senado. Sila lang ang gagalaw sa impeachment. So, salamat, Ombudsman Martires. So, yun ang basihan nila, kaya hindi sila gumagalaw. Eh, bakit itong I don't know. Basta, salamat at may ombudsman tayo na hindi nadidiktahan. Sabi niya, kahit presidente, hindi sila pwedeng magpadikta.